Isang pinagpalang umaga sa bawat isa. Maraming salamat sa Panginoon dahil bagamat tayo po ay magkakalayo physically and personally, hindi po ito hadlang upang tayo ay hindi makapagpuri sa Panginoon at patuloy natin siyang itaas sa ating mga buhay, pasalamatan dahil sa kabila ng mga nangyayari ngayong mga panahon, tayo ay andun pa rin ang kalakasan, andun pa rin ang pag-iingat niya. Kaya marapat lamang na atin siyang pasalamatan, purihin sa ating mabuhay. At ako po ay nagagalak na binigyan po tayo ng pagkakataon na sa pamagitan ng ganitong media, tayo po ay magkakaroon ng ugnayan at atin pong maparangalan ang Panginoon sa pag-aaral natin ng kanyang banal na salita. At atin pong ihanda ang ating mga puso, ang ating mga pakinig, ang ating spiritual senses upang mapakinggan po natin ang kanyang mga salita sa pamagitan ng mensahe na atin pong pagbubulay-bulayin ngayong umaga. At ito po ay kuha po sa aklat ng 1 Peter chapter 1 verses 6 to 7. Aking pong babasahin at kayo po ay makibukas din po sa akin. Basahin po natin ito ng sabay-sabay, no? Talata 6 hanggang 7. Sabi po dito, ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Yesu Kristo. Tayo po'y manalangin. O Diyos, sa mga makapangyarihan, patuloy kaming nagpupuri, nagpapasalamat, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa aming mabuhay. At sa umagang ito, O Diyos, ikaw ay patuloy naming pararangalan, dadakilain, Panginoon Diyos, Lord God, at samahan niyo kami, Lord God, ng banal na Espiritu sa aming pag-aaral na yung banal na salita. Hayaan niyo, Lord God, na iyong karunungan ay patuloy na dumaloy sa bawat isa, O Diyos, at aming malaman ang iyong kapahayagan, O Diyos, sa aming mabuhay. Amin dong pinagkakatiwala sa matamis na pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. So, hindi po linggit sa ating kalaman ang nangyayari, hindi lamang po sa ating bansa, kundi po sa iba't ibang panig ng mundo, no? At sa buong buhay ko, ito na yata ang pinaka-grabing sitwasyon na nangyari sa buong mundo, no? In just a matter of days, nabulabog po ang mundo, no? The world now is facing serious health threats, no? Food shortages and great financial loss. And the current situation in the world is scary and uncertain, no? Itong COVID-19 has been continuously affecting all sorts of people. Walang itinatangi po, mga kapatid. Mayaman, mahirap, no? Worldwide. Nangyayari po ito, mga kapatid, no? At may mga measures na ginagawa po ang government. Andyan po ang lockdown, ang quarantine, to limit the movements of the people, no? At marami pa pong iba. Yung mga supply ng government continuous po ang dating, no? Para mabawasan po ang paghirap ng mga tao. So despite this scary situation, hindi po tayo dapat makonquer ng takot, no? Instead, we should humble down before God. Recognize His sovereignty in our lives, no? Isuko natin ang ating puso, ang ating buhay sa Kanya. I-acknowledge po natin ang kanyang kapangyarihan. Aminin natin na wala tayong kakayahan, wala tayong magagawa apart from Him, no? Useless po tayo, mga kapatid. Kaya dapat natin isuko ang ating mga buhay sa Kanya. Hallelujah. Tandaan po natin, ang lahat ng nangyayari sa mundo ay kontrolado ng Diyos. At tayo, bilang Kristiyano, no? Inihahanda po ng Diyos for what He has in store for us in heaven, no? Inihahanda po tayo. And this explains the presence of trials in our lives, no? Dumadaan po tayo sa iba't ibang klase ng pagsubok. Bakit po, no? Trials discipline us
when we have disobeyed God's will. Pag hindi po tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang sabi nga sa Psalms 119, verse 62, no? Sabi ni David, "Before I was afflicted, I went astray, but now I obey your word." No? Siya po ay naligaw. No? Bago siya dumanas ng mapagdurusa, naligaw po siya, hindi po siya nakasunod sa kalooban ng Diyos. Pero ngayon, sumusunod siya sa salita ng Diyos. So mga kapatid, tinutuwid tayo ng Panginoon kasi nalilis na tayo ng landas. Kaya nakakaranas tayo ng pagtapik o pagpalo ng Diyos. Huwag po tayong magmalaki. Dahil wala tayong kakayahan. Lahat ng kalakasan natin, karunungan natin, galing po yan sa Diyos, no? Patuwid po tayo. No? Paturo po tayo sa Panginoon, no? At other times, trials prepare us for spiritual growth. No? Para sa paglago ng ating spiritual na buhay, no? Or even help us to prevent us from sinning. Para hindi po tayo magkasala, no? Ang sabi nga sa 2 Corinthians 12 verses 7 to 10, sabi po dito, no? Sa 2 Corinthians, sige, basahin po natin, no? 2 Corinthians 12 verses 7 to 10, sabi po dito, "Ngunit para hindi ko ipagyabang ang kamangha-manghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. 3 beses kong dinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas." Purihin ang Diyos. Hallelujah. So hindi man natin po alam kung ano pang pagsubok ang pwede nating pagdaanan ang dumating. But we can trust God to know, no? To know and to do what is best for us. Hallelujah. Trials are varied, my dear brothers and sisters, no? Ginamit ni Pedro iba't ibang pagsubok sa magandang balita, ano? And in NIV, all kinds of trials, no? So wag po nating isipin, na dahil na-overcome natin ang isang trial o isang uri ng trial, na automatic po na ma-overcome natin ang iba pang mga trials, no? Iba po yun, iba-iba po. And God matches the trial according to our strength and need, no? Ayon po sa kakayanan po natin, no? Hindi po doon sa hindi po natin makakaya, no? Sinabi po yan sa banal na salita, 1 Corinthians 10:31, no? Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na didinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Hallelujah. Trials are not easy, mga kapatid, no? Hindi po madali ang pagsubok. Trials produce heaviness in our hearts. No, kabigatan po. Sufferings we experience, grief and pain, no? So wag po natin itong baliwalain sa ating mga buhay, no? Oo nga't minsan madaling mapagtagumpayan, no? Pero madalas po napakahirap. Napakahirap, no? Gaya na lang nitong nangyayari ngayon. Ang COVID-19, no? Na hindi lang nakakonfine sa isang lugar o bansa, kundi apektado lahat. Apektado po lahat, no? Lahat ng bansa nagbigay ng takot, ng panic, causing so many deaths, no? Serious health threats,
food shortage, yes. No? Kakulangan. Kakulangan. Hallelujah. Andyan na yung panic buying. Yung great financial loss. Stoppage of work. Movements, activities. No? Yung mga businesses, puminto. Andyan ang uncertainties ng buhay, no? Oh, hallelujah. Pero wala na pong higit yata sa pinagdaanan ni Job, no? Si Job nakaranas na napakahirap ng trials, pagsubok na lahat ito with God's approval, no? With God's approval, no? And yet, he understood somewhat about the refiner's trial. No? Yung pagkikinis. In Job 23 verse 10, ito po ang sinasabi, no? Ngunit alam ng Diyos ang aking bawat hakbang, no? Kapag sinubok niya, lalabas ang kadalisayan, no? Hallelujah. Trials are controlled by God, mga kapatid, mga kaibigan. They do not last forever, no? They are for a season. They are for a season. At ito po ang kaaliwan po natin, mga kapatid, no? Hawak po ng Diyos ang sitwasyon. Hawak po niya, no? Pag inalaw ng Diyos na dumaan tayo sa apoy ng pagsubok, hawak niya ang orasan. Hawak po niya, mga kapatid, no? At pag tayo patuloy na nagre-rebelde, maaring pahabain niya ang oras. Pero pag tayo nag-submit sa Kanya, isinuko natin lahat sa Kanya, ni-recognize ang Kanyang sovereignty sa ating buhay, He will not permit us to suffer too long. He will rescue us, no? And the important thing is that we learn the lesson. No? Matuto tayo. He wants to teach us, no, yung lesson na nais niyang ituro po sa atin. And that we bring glory to Him. Hallelujah. So, inilalarawan po ni Pedro ang katotohanan ito sa isang ginto, no? Kinumpara niya sa isang ginto, no? Na kinikinis, idinadaan po sa matinding apoy upang maalis ang impurities at upang lumabas ang lantay na ginto. Gayon din naman, mga kapatid, tayo bilang maanak niya, tayo po ay idinadaan din sa apoy ng pagsubok. Upang malaman kung talagang tapat tayo sa Kanya. No? Kung tapat ka sa Kanya. Kung tunay ang ating pananampalataya. Ang lahat po ng nararanasan natin, mga kapatid, ngayon ay paghahanda po. Paghahanda para sa ating pagharap sa Kanya. Hallelujah. So when we see Jesus, we will bring praise and honor and glory to Him if we have been faithful in the sufferings of this life, no? Kung tayo ay patuloy na nagiging tapat sa Kanya. Sabi po sa Romans 8:17-18, at yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y nakipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain din kasama Niya. Sa ganang akin, ang mapagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihambing sa ihayag na kalwalatiang sa atin. Glory to God. Hallelujah. Corona has proven that everything around is temporary. Temporary, mga kapatid, no? It has taught us that in the end, it is our faith in God, no? Our faith in God that matters. That will last, no? That will keep us safe
that will keep us to eternity. Oh, glory to God. Hallelujah. So, my dear brothers and sisters, join me and let's celebrate Him because He is worthy of our praise. No? Karapat dapat na siya ay ating unahin, parangalan, pasalamatan sa ating mga buhay. Dahil sa Kanya galing po ang ating buhay, ang ating lakas. Wala tayong sukat ipagmalaki sa Kanya. Basahan lamang tayo sa Kanyang harapan. All that we do, no, is useless in His sight kung wala po tayong kaugnayan sa Kanya, no? So remain in God and seek His face always. Amen po ba? Hallelujah. Let the world appreciate the Lord of Lords, no? So as Christians, mga kapatid, we are protected by no other than the God of all creation. He is the Lord of Lords, no? The God who makes storm stops, no? Demons flee, sick healed, and the dead rise, no? Siya po ang Diyos na makapangyarihan, omnipotent, omnipresent. Hallelujah. So we are confident and assured that no weapon of the enemy can harm us. Hindi po tayo pwedeng saktan ng kaaway dahil tayo po ay covered by God. The covering of God is upon us. No? But even then, mga kapatid, we need to act with wisdom and exercise extra precautions, no? We should exercise extra precautions, no? Kaya nga, mga kapatid, kay Kristo, we need to abide, no? We need to abide by the rules. Submit to the government, no? Huwag po tayong pasaway, no? Huwag po tayong pasaway, no? Kung sinabing stay at your homes, stay. Pray. Have fellowship with God. Meditate God's Word. Read your Bible. Pray without ceasing. No? For now, sa kabila ng mga threatening situations, let us hold on steadfastly, firmly, to the fact that what we have is a powerful and a loving God. No? Powerful and a loving God. And He who promised to never leave us nor forsake us. He is the same yesterday, today, and forever. Hindi po kailanman siya magbabago. Kung noon sinakluluhan niya, iningatan, pinalakas, prinubay ang pangailangan ng kanyang mga anak, noong unang panahon, tayo rin ngayon, iingatan, palalakasin, i-cover ng Panginoon, susubaybayan, papatnubayan ng Panginoon. Hindi tayo iiwan, ipababayaan man. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. So, let us claim and declare, no? Claim and declare the covering of Jesus' blood be upon us all. Let us claim and declare the total destruction of this COVID-19. I-claim po natin ang pagkawasak niya in Jesus' name. Let us claim and declare God's miracle to put an end to this pestilence, no? Wakasan na itong pestilence na to. In Jesus' name. Hallelujah. Let us claim and declare more and more people to submit to God's sovereignty. Let us claim and declare salvation will come to each household. Accept Jesus as Lord and Savior of their lives. Oh, glory to God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord God,
for your faithfulness and greatness in our lives. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. O Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, O Diyos, na wala kaming magagawa kung wala ka po, O Diyos, sa aming mabuhay. Sa mga sitwasyong ganito, Panginoon Diyos, kami po ay nagpapasalamat dahil hindi mo kami pinababayaan, hindi mo kami iniiwanan. Tapat ka, O Diyos, Lord God, sa iyong masalita. Nais mo lamang, Panginoon, na isuko namin ang aming mabuhay sa iyo, O Diyos. I-recognize namin ang iyong paghahari sa aming mabuhay, sa aming buong sambahayan, O Diyos. Maraming salamat, Ama. Maraming salamat, O Diyos. At patuloy na itinataas ko po, O Diyos, sa inyo, Lord God, ang sitwasyon sa buong mundo, Panginoon, O God. Lord, nagtitiwala kami, O Diyos, na meron kang gagawin, Panginoon, O God. Lord, Panginoon, ang iyong himala, O Diyos, Lord God, ay yung isasagawa, Panginoon, O God, upang wakasan na po, O Diyos, ang sitwasyon na to, Lord God. Panginoon, napakarami na po, O Diyos, ang maapektado, Panginoon, O God. Lord, Panginoon, amin pong dinudulog sa iyo, Lord God, ang iyong pag-iingat, Lord God, sa mga health workers, sa mga frontliners, sa lahat, Panginoon, O God. O Diyos, nakikibaka, Panginoon, O God, upang tigilan, O Diyos, Lord God. Maapula, Panginoon Diyos, Lord God, ang paglaganap ng virus na to, Panginoon Diyos. Lord God, ingatan mo po sila, Panginoon, O God. Lord, cover them with the precious blood of Jesus. Thank you so much, Lord God. Thank you, Lord God. Panginoon, napakabuti mo, Diyos, sa aming mabuhay, Panginoon. Patuloy ka namin pararangalan, Panginoon, O God. Dadakilain, O Diyos, Lord God. Panginoon at Lord, patuloy na pinagkakatiwala po namin, O Diyos, ang aming mabuhay sa iyo, Panginoon, O God. Lord God, hallelujah. Wala po kami magagawa, O Diyos, kundi manikluhod, Panginoon, manalangin sa iyo, Lord God. Panginoon, O God, humingi ng kapatawaran, O Diyos, sa lahat ng aming mga kasalanan, Panginoon, O God. At sinabi mo, Lord, sa iyong salita, Panginoon, O God, sa 2 Chronicles 7:14, Panginoon, O God, na kung kami ay manalangin, humingi ng tawad sa aming mga kasalanan, Lord God, pagagalingin mo po, O Diyos, ang aming mga bayan, Panginoon, O God. Kung ang iyong mga anak magkakaisa, Panginoon Diyos, Lord God, let the body of Christ, O God, unite, Panginoon, O God, and fight this coronavirus, Lord God. Hallelujah. Thank you so much, Lord God. Thank you, Lord God, Panginoon Diyos, sa iyong paghahari, Panginoon, O God. Lord, patuloy na pinagkakatiwala po namin, O Diyos. Lord God, sa iyong mapagpalang kami, Panginoon, O God. Lord, ang lahat-lahat, Panginoon Diyos. At nagditiwala kami, O Diyos, na hindi mo kami pagkukulangin, Panginoon, O God. Basta sumunod lamang kami sa iyo, Panginoon, O God. Lord, thank you so much, Lord God. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka, O Diyos. Lord God, sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat, Ama, sa gagawin mo pa sa amin, Panginoon, O God. Sa pagtuturo mo sa amin, Panginoon, O God. Sa iyong katapatan, O Diyos, sa aming mabuhay, Lord God. Panginoon, we love you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Panginoon Diyos, Lord. Gamitin niyo, Lord, ang iyong mga anak, O Diyos, Lord God. Gamitin niyo kami, Panginoon Diyos, for your glory, O God. For your glory alone, Lord God. Hallelujah. Panginoon Diyos, Lord, thank you, Lord God. Panginoon, sa iyo lahat ang pinakamataas na papuri, parangal, pagsamba at pagdakila sa matamis at makapangyariang pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and amen. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Hallelujah.